Ito na nga, dumating na ang kinatatakutan ko. Dahil nga alam ko na hindi na ihanda ng magulang ko ang buhay niya, 'di ba nga? Nakwento ko sa inyo na ang nanay ko ay wala talaga as in. Pero ganun pa man, dahil nga sa kanya, dahil nga sa mga naging desisyon niya noon, hindi niya na ihanda yung buhay niya. At least kahit paano, natutunan ko yun na huwag gayahin, 'di ba nga? So, inihanda ko yun, yung buhay ko para sa akin. At para na rin sa kanya, pagdating ng panahon, pag tumanda na nga siya, na kailangan na niya ng, alam mo yun, yung kung dumating man ang panahon na magkakasakit na siya, tapos may mga gamot na kailangan ng bilhin, mabibili ko na para sa kanya. Magagawa ko rin para sa kanya, may ibigay ko rin para sa kanya. Ito na nga, dumating na ang panahon na yun. Yun yung palagi kong sinasabi sa mga kapatid ko na laging paghandaan ng buhay. Laging, ano't ano man ang mangyari, kailangan ay meron silang financial na, yung alam mo yung naiitabi, paghandaan, pero wala talaga sila. Hindi talaga nila nagagawa yun. Wala silang tinatabi talaga sa pangbuhay nila at ang katwiran nila ay mahirap nga daw ang buhay, paano daw gagawin yun. 'Di ba, 'pag mahirap ang buhay talagang kailangan gumawa ka ng paraan. Huwag kang gagawa ng labis-labis na desisyon na hindi mo makakaya, 'di ba? Anyways, ito na nga. Ito na nga, ang nanay ko ay nagkasakit na nga. Dahil sa sobrang paninigarilyo niya, kasi chain smoker ang nanay ko. Ngayon ay nasa ospital siya ngayon. Hindi daw, nahirapan daw huminga, sinugod siya kagabi doon, alas 9 ng gabi yata, or alas 9 ng gabi, sinugod siya doon. Ngayon dahil nga hindi daw nila afford, kahanapan na nila ng ospital, ayun sa public siya dinala ngayon. Kaso yung public na napuntahan nilang ospital is wala daw available na tubo daw. Hindi ko pa maintindihan kung ano yung tubo, pina-translate ko pa sa ate ko. Ay, kung ano ba yung tubo, ibang tubo yung nasa isip ko, pipe. Yung tubo na nilalagay sa bahay syempre, pero syempre iba yung tubo na sinasabi niya para sa medical term. Sabi ko, ayun, pinadala ako ng picture para mas maintindihan ko, tapos na-research ko pa sa Google kung ano ibig sabihin noon. So, nalaman ko na intubation pala. Or, ano pang isang tawag nun, yung parang ilalagay nga para mabuksan yung, dito ba, sa bunganga hanggang sa dito, para mabuksan yung airways niya, makahinga. Kasi pala, yung palang dibdib ng nanay ko is meron ng, anong tawag dito, nabuo na yung mga parang nag-build up na yung, ewan ko, mga mucus siguro, phlegma, at kung ano-ano pa. Dahil nga, Diyos ko, chain smoker nga eh. Yun yung madalas kong sinasabi sa kanya noon pa. Sabi ko, nanay, tama na ang paninigarilyo. Kasi pag nagkasakit ka, kami rin naman ang mahihirapan, lalo na ako. Kasi ako naman yung gumagastos talaga sa lahat. So, ito na nga. Wala pa siyang insurance, health insurance, kaya may ikuha ko pa siya ng health insurance. Para nga doon. Yun. Tapos, ngayon, kahanapan na. Kagabi pa sila tawag ng tawag sa akin. Siyempre, dito tulog ako. Paano ako makasagot ng tawag? Siyempre, ayun, nag-aalala na silang lahat. Hindi nila alam ang gagawin nila. Kasi nga, kahanapan na nila. Kung saan kukuha ng pera, di ba? Ayun, dinala nila sa public kasi nga yun ang alam nila at wala nga silang pera, di ba? So, sabi ko, sige. Ayun, nakontak na rin nila ako nung kinabukasan finally dahil nagising na ako. So, gabi naman doon sa kanila naman. Ngayon, midnight na doon. Hindi ako makasagot sa inyo kasi tulog ako. Yun. Tapos, sabi ko, sige, lipat nyo na ng ospital. Ganap na kayo ng, yun nga, private hospital para ilipat si nanay. Kasi, medyo iniisip din nila yung gastos kasi mahal nga daw. 40K daw a day. Sus, Ginoo. Kahit ako na-shock din. Kasi sabi ko, my God, grabe pala talagang magkasakit doon sa Pilipinas. Mas mahal pala doon talaga kaysa doon dito sa Amerika. Sabi ko, kung ako pala ay nakatira doon at magkasakit ako doon, baka mamulubi talaga ako sa healthcare doon. Yun. Sabi ko, grabe, 1,000 a day? Ano yun? Parang hotel lang, mamahaling hotel. Yun, pero sabi ko, sige, ako yun na yung nagdesisyon at walang mga gumagawa ng paraan, hindi nila alam kung anong gagawin. Sabi ko, sige, ihanap nyo na ng ospital na yung kahit private, kung ano man yung available din, puntahan nyo para mailipat na si nanay din, matingnan na. Kasi, yung hospital na nasaan siya ngayon is wala daw intubation. So, ang ginagamit nila is manual pump. Magdamag sila doon ng pump para lang makahinga si nanay. Sabi ko, pag ganyan, ilipat na ng hospital kung saan merong intubation para magawa na ng paraan. Tapos wala din ginagawa sila doon sa hospital. Hindi man lang tinitest kung ano man yung mga dapat itest kay nanay. Kaya sabi ko, my God, mamamatay na't lahat doon yung nanay ko.
Eh, sabi ko ilipat niyo na baka do'n may gawin sila sa private na test agad-agad. So gano'n, hindi gano'n kadali ang test. Hindi gano'n kadali na gumawa sila ng action kahit nahihirapan ka pang huminga. Ang binigay lang ay manual na pump. Sus Kinoo. Diyos ko, ang hirap magkasakit sa Pilipinas lalo na kapag wala kang pera. Kaya sabi ko talagang kailangan ang pera. Kaya siguro ngayon, pati si nanay, matatauhan na siya, hindi na siguro siya maninigarilyo, baka titigil na siya sa paninigarilyo. Ngayon, hinihintay ko lang yung tawag ng aking kapatid, malalaman kung paanong gagawin. Ay naku, kaya kayo sa mga, kabataan pa lang diyan, isipin niyo na napakaseryoso talaga ng buhay. Isipin niyo na maghanda ng pera parati, okey? Yung mga emergency na ganyan 'pag nagkasakit kayo. Kasi sabi ko nga sa inyo 'pag nagkasakit kayo, kakailanganin ng pera. Kaya yung iba diyan na hindi sinerseryoso ang buhay na parang balewala lang na, "Oh, magpapamilya ako kahit ang hirap-hirap ng buhay." Huwag, huwag munang magpamilya, ayusin muna ang kaperahan bago magpamilya. Kasi hindi biro, lalo na ganyan, dumating yung pagkakataon na magkasakit ka, saan ka kukuha ng pera, inuna mong pagpapamilya, 'di ba? So yun, pera muna bago pamilya. So yun, na-express ko lang kasi talagang ngayon siguro maiintindihan na nila ang kahalagahan ng pera. Yun, na kung bakit kailangang magsumikap at maghanda at magtabi at maglaan ng emergency. Yun. So yun, yun na lang. Hanggang dito na lang. Balitaan ko na lang kayo kung nakalipat na ba ng ibang ospital yung nanay ko. Yun. Sana umayos na siya. Kasi kahit anong sama ng loob ko sa nanay ko, hindi ko rin naman siya kayang makita na nahihirapan. Parang biglang nalungkot ako, naawa ako sa kalagayan niya. Dahil kahit naman masama ang loob ko sa kanya, hindi ko pa rin kaya na, alam mo yun, yung makita siya na gano'n yung kalagayan niya. Parang parang nakita ko yung biglang bagsak ng katawan niya, biglang payat niya. Hindi ko na kayang tingnan yun. Kaya kahit man lamang yung ganitong paraan, health, is matulungan ko siya, yung mga gastusin, mga bayarin. Alam ko na kakailanganin niya ng tulong ko. Dahil ako lang naman yung makakatulong sa kanya. Yung mga kapatid ko, mga wala din. Tapos isa ko pang kapatid, ayun, isa pang nagpapakalunod sa problema niya. Yun. Siyam kami magkakapatid, pero sa siyam na yun, Diyos ko, wala. Ako lang at saka maybe yung isa kong kapatid na ngayon. Dati 3 kami, ngayon ay wala na. Kumbaga, nandiyan nga lang sila pero hindi mo maasahan kasi mga wala ding pera. So talagang number 1 is pera, okay? Ito yung lagi kong pinapaalala sa kanila. Huwag munang magpamilya kung nahihirapan ka sa buhay, lalo na sa pera. Unahin niyo muna yung kaperahan niyo bago kayo pumasok sa pagpapamilya kasi hindi biro. 'Pag nagkasakit ka, hindi biro ang mamuhay sa mundong ito, hindi libre ang mamuhay sa mundong ito, may bayad ang mamuhay sa mundong ito. Pero ang akala nila ay hindi at walang bayad. Libre lang, sabing gano'n. Puwede ka na magtayo ng bahay kung saan. 'Di ba sa Pilipinas puwede kang magtayo ng bahay kung saan-saan, puwede 'yun. Yes, puwede naman talaga. Pero, okey may bahay ka na, yung kuryente mo, yung tubig mo, libre ba 'yun? O kung nakatira ka sa ilog, yes, libre na 'yun. Kung talagang gusto mong mamuhay ng libre, puwede naman talaga. Halimbawa, maiinom mong tubig, puwede kang maghintay ng ulan at 'yun ang inumin mong tubig. Pero in reality, paano kung 'di umulan, saan ka iinom ng tubig, 'di ba? Saan ka kukuha ng tubig? Kailangan mo pa rin ng tubig. Kuryente, yes, puwede kang mabuhay ng walang kuryente. Ay paano kung halimbawa ay, anong tawag dito, makabago na ngayon, gusto mo ng TV, 'di ba? Makikinood ka sa kapitbahay, puwede naman, wala kang TV, wala kang kuryente. Bahala ka, bumalik ka sa dating pamumuhay ng gano'n kung okey ka ng gano'n. Ako hindi ako okey ng gano'n. Pero kung wala talagang choice, eh, bakit hindi, 'di ba? Pero kung meron namang choice, eh, gawan ng choice, 'di ba? So 'yun, 'yun ang parati kong sinasabi sa kanila, eh, hindi. Ang binubuo nila is magpamilya agad, maggawa agad ng maraming mga anak, gayong wala pa silang mga sariling bahay at lupa, walang, anong tawag, regular na trabaho. So 'yun, nakaka-stress yung gano'n, do'n ako nai-stress. Kaya nasho-shock ako 'pag nalalaman ko na yung kapatid ko ganito, ganyan, nag-asawa na daw, wala pang sariling bahay. Sabi ko, "Oh my God, inuna pa talaga 'yun sa halip na unahin yung sarili niyang maiangat." 'Yun. So 'yun, maging matalinong, okey? So hanggang dito na lang at hanggang sa muli, bye. So maging matalinong, okey?